Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, i-reading natin for collectives. Collective love reading, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante, yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin, ibigay mo sa iba. Okay, let's start your reading. This is for the sign of collectives. Nine of Wands, Ten of Pentacles. Okay. So, nakikita natin ngayon, ang focus mo, you are aiming, no? Na magkaroon ng, you are eager na rin. Nandun yung eagerness mo. Na magkaroon ng, yung iba may involvement ng family. Mas maayos na finances. Magkaroon ng mas malaking income or mas mapalaki ang sahod, parang ganyan, or mas maging maayos financially. And yung iba involved ang family dito, so pwedeng may mga usapin na may kinalaman sa kanila or sila yung part nito, no? Kumbaga parang kasali sila dito sa mga bagay na ginagawa mo or naiisipan mo, o yung iba kung hindi man family, tinuring mong pamilya. Ayan, talagang pinupush mo Knight of Swords, this is you. Nine of Cups is here. Nakakita tayo ng happiness sa'yo ngayon, mga bagay na ginagawa mo. Masaya ka dyan. Kaya isa pa ito sa nakakatulong, but yung pagpupush para sa'yo is kaya mo pinupush, gusto mo yung mga bagay na ito. At tingin mo ito ay magbibigay ng happiness or finances para sa'yo. Okay? So, pagdating sa love, sino to person na kakonect mo? Person na kakonect mo pagdating sa love. Well, you do have here the Six of Pentacles, the Hanged Man. And one more card, you do have here the Empress. Bottom of the deck is the Queen of Wands. This person, I mean, the Hangman this is a person waiting for you. Yung iba, this could be suitor, manliligaw, or yung iba, an admirer, nandyan siya. The Empress, nakikita natin as malaki ang paghanga sa'yo nitong person na ito sa'yo. Crush, parang ganun. Gusto ka nito, physically attracted sa'yo. Ito yung person na ito with the Six of Pentacles, willing siya ibigay lahat ng makakapagpasaya para sa'yo. Like, this person is a giver. Siya, mas more on gifts. So, mas mabigay siya sa ganon. Well, eto wala tayong gender dito, babae man, lalaki, LGBTQIA+. So, nakakita tayo ng person na talagang giver, ibibigay niya yung makakapagpasaya sa'yo. Pwedeng ito yung way niya na pagpapakita ng love. But you're all about money. Queen of Wands, pwedeng dati na siya nagbigay ng advice regarding the Four of Wands, which is regarding your career, regarding your stability. Pwedeng minsan na siya nagbigay. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi mo alam na naghihintay itong taong to. Maybe o yung iba, pwedeng alam, pero you're running or you're not focusing dito sa taong ito kasi mas focus mo is, yun nga, money, etc. Emotions ninyo sa isa't isa. For collectives, you cover the Nine of Swords, clarify the Nine of Swords, the Eight of Swords. Okay.
You go over the Ten of Cups, the Wheel of Fortune, and the Magician. The Six of Cups is here at the bottom of the deck. If you are dealing with a past person, sa ngayon kasi currently, marami kang isipin, marami kang problema. And the Eight of Swords, you could be, may nakikita tayo ditong bakod, binabakuran. So, I don't know if you are already in a relationship, ikaw ay nabakuran na. So, yung iba naman sa inyo, pwedeng hindi mo alam na itong person na to is may gusto sa'yo. Okay, if ever na alam mo, yun nga, pwedeng one of the reason is may bakod ka na, hindi pwede. No? Magiging problema ito para sa'yo. And yung iba, wala akong naramdamang feeling sa'yo, honestly. Mas nakita natin, hindi mo to alam, or kung alam mo man, hindi ito focus mo. Focus mo is other things in your life. Lalo na yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo ngayon. And this person, nakikita natin, gusto ka talaga niya, mahal ka talaga niya. No? Lalo na with the Ten of Cups, gusto niya mag-build ng future with you. Build a family with you. With the Magician, yung iba, kung hindi mo alam yung emotions or feelings nito person na to sa'yo, malamang talaga tinatago niya with the Magician. Yung Magician, literal na magikero yan. When you look at the Magician, iba yung pinapakita niya sa kung ano yung totoo. Well, ito, may involvement ito ng emotions niya sa'yo. So, pwedeng emotions niya sa'yo, iba yung alam mo, iba yung pinapakita niya sa'yo, iba ang totoo dito. Which is there's love. The Wheel of Fortune, malaki na yung ipinagbago nitong person na to. Like, lalo na kung this is a past person, iba na yung pagkakakilala mo sa kanya, iba na yung mindset niya noon, iba na yung, iba na siya. Malaki na yung pinagbago niya, hindi na katulad ng dati. Yung iba, pwede naging mas spiritual na tao itong person na to. Unlike before, na pwede hindi siya masyadong spiritual na person. So, ngayon, medyo naging mas spiritual na talaga siya. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? We do have here the Five of Wands, the Chariot. Okay. Seven of Cups and the Five of Pentacles. The Nine of Pentacles is here. I can see success para sa'yo. Meron kang tao na makakagalit in the near future. Pero with the Chariot, nakikita natin mas ikaw na lang yung iiwas or lalayuan. Kung hindi man makakagalit, it's just that nakikita mo ito as very challenging na person na parang hindi ka para magstay or pinupilitin ang sarili mo dito sa taong to. I can see you letting go of a person na feeling mo hindi talaga nag-work out para sa'yo. And the Five of Pentacles, itong person na to will be needing you. Kailangan ka niya. But with the Seven of Cups, nakikita natin, hindi ka para i-open ang sarili mo sa taong ito. Well, this could be another person, no? Hindi itong person na nakita natin dito. Pero nakikita natin, kasi yung inis, yung parang ganyan. Ikaw na itong kusang lalayo or iiwas dito sa taong to. Kasi hindi mo nakikita na mag-workout pa kung ano man yung naging meron sa inyo. This could be a friend or a katrabaho, kapartner, whatever. Pero nakita tayo dito na nandito ka to make changes. You are here to make changes kasi hindi nag-workout eh. At pagdating sa person na kakonect mo sa love, well,
unfortunately, na yung iba, lalo na kung may other person na involved, medyo mahirap talaga i-push itong connection na to kasi yung other person na involved dito is hindi basta-basta pwedeng iwan or layuan. No? So, the past person, feeling niya hindi siya, para siyang feeling niya na-abandon na or hindi siya basta-basta pwedeng humanghimasok sa buhay mo. So, with the 7 of Cups, medyo nakikita natin ito as a person na parang mahal ka niya, but alam mo yun, parang hanggang imagination or hanggang pag-iisip na lang ang kaya niya munang gawin sa'yo. So, hindi ka naman pwedeng mahalin. Parang ganun. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.